Alam niyo ba mga kabayan, kung ang tao na mabuti ay meron ding pari na para sa mabuting tao. So dalawa lang, dalawang klaseng tao na meron tayo dito sa mundo, mabuti at masama yung kabila, no? Kung tayo ay nabilong sa kabutihan, meron tayong pari na mabuti din na pinagtanggol tayo, pinagdasal tayo tungo sa kabutihan na hindi tayo mapapahamak, hindi tayo magkakasala. At sa kabila naman, yung mga matitigas ang ulo, yung puro talaga hindi maganda ang pinagagawa sa buhay, no? So lalong-lalo na sa yung mga gumagamit ng ipinagbabawal, yung mga addict, tulad ng nangyari na pinaslang na isa sa napaslang na si Kian, yung namatay na addict at kilala sa lugar nila na nagtutulak talaga yon. So naging mabait pa siya sa mga ibang paningin na. So lalong-lalo na sa isang pari, no? So may pari din na pinagtanggol si Kian na yon, no? So yung ibig sabihin, kung may pari na mabuti, meron ding pari na masama. Okay? So para nagpari-parian lang. So biruin mo, isa siya sa nag-suggest para gagawin pang santo si Kian, no? So anong klaseng pari 'yon? Kaya kakaibang pari 'yon, no? So talagang kakaiba talagang pari na 'yon. Okay? So nakakatakot magdasal sa ganung pari na 'yon, na hindi tayo pwedeng doon tayo magsamba sa ganung pari. Baka mawa yung isip natin, yung gawain natin baka mabaluktot, no? Kasi kung pari-parian lang, kaya dapat sa sarili natin, kahit hindi tayo pupunta sa simbahan, so alam natin ang tama at mali, magdasal tayo saan mang sulok, di ba? So ang mahalaga, nagdadasal tayo sa katotohanan, no? So iwas tayo sa mga kasalanan. Okay? So tayo ang lubos na makakaligtas sa ating sarili, hindi ibang tao. Kaya sa mga ibang tao na nagsasuggest sa atin, na nagpapayo sa atin na magpakabuti tayo, maging mabait na tayo dahil hindi natin alam ang mga kahinatnan sa mga pinagagawa natin, meron itong mga kapalit. Kaya so magpakabuti lang tayo mga kabayan. So magiging kontento lang tayo. Ang kahirapan ngayon ay pagtiisan lang natin. Ang malaga, wala tayong sakit, makakain pa tayo ng maayos 2 beses o 3 beses, swerte na sa isang araw. Ang mahalaga, magdasal tayo. Okay, so ang pagdasal talaga, yun yung pinaka magandang connection para sa ating Panginoon. So maniwala tayo na meron talaga tayong Panginoon sa buhay. Yung iba kasi hindi talaga maniniwala, no? Tapos kapag managinip sila, parang hindi sila naniniwala sa kailang panaginip na nagpakita sa kanila ang Panginoon. Lalo na kung sa personal magpakita, di ba? Lalong hindi maniniwala. Okay? So kaya kailangan nating maniwala, no? Habang nabubuhay pa tayo, na mayroong Panginoon sa buhay natin, saan man tayo napupunta, andyan lang siya sa tabi natin, di ba? So kung mapapansin natin, anumang kahirapan, anumang sitwasyon, minsan mga dumadaan tayo sa pagsubok, na matinding pagsubok na akala natin ay katapusan na natin, pero hanggang ngayon nandito pa tayo, no? So natiling buhay na buhay, no? So lahat ng mga pagsubok ng kahit gaano kahirap ay ating nalusutan, ating naanuhan, no? So nalabanan dahil po kasama ang Panginoon na gumagabay sa atin. Dahil kung wala talaga tayong Panginoon sa buhay, no? So talagang ang ating buhay, ang ating katawan, tuloy-tuloy itong mapunta sa kasamaan, no? So tayo ang gumagawa sa ating sarili para sa kabutihan. Tayo din gumagawa para sa ating sarili para mapunta sa kasamaan. Dahil alam naman natin kung ano yung masama, ano yung mabuti, no? Kaya nga may isip na tayo may isip, may puso. Okay? So dapat kombinasyon yung dalawa. Ang tibok ng ating puso, sundin natin kung anong tinitibok nito, at ang isip natin kung anong iniisip. Kung nag-iisip ng bad, so ang puso natin ay talagang itong dalawa konektado, no? So puso at isip ay dapat ay magkapareho itong sinasabi, no? Kaya kailangan, kung ang tibok ng puso natin ay mabuti, ganoon din ang isip natin, laging tayong nag-iisip ng kabutihan. Dahil kapag masimulan natin na mag-isip ng hindi maganda, tuloy-tuloy din yan. Okay? So lagi lang tayong positive, kabutihan lagi mga kabayan.
Okay, para sa atin yan. So, para sa ating pamilya, sa mga anak, sa kapwa natin, at higit sa lahat, sa ating sarili. Walang ibang maunang mag-benefits kapag gumagawa tayo ng kabutihan, tayo mismo, ang ating sarili, ang makatanggap ng magandang reward. At kung magagawa man tayo ng kabulastugan o kasamaan, tayo din ang sarili natin ang makatanggap ng kaparusahan o kung ano man yung kapalit sa mga ginagawa nating pagkakamali. Okay? Yun lang mga kabayan. God bless po. Ingat kayo lagi saan man kayo nakapanood sa aking video na ito. Maraming salamat.